worship the King, oh glorious above, and gratefully sing His power and His love. Our children before the ancient of days, pavilion in splendor and girded with praise. Oh, tell of His might, oh, sing of His grace, whose robe is the light, whose canopy space, His chariots of wrath, deep thunder clouds form, and dark is His path, the wings of the storm. Thy bountiful care, what tongue can recite? It breathes in the air, it shines in the light, it swims from the hills, descends to the plain, and sweetly distills in the dew and the rain. Frail children of dust, and feeble as frail, in Thee do we trust, nor find Thee to fail. Thy mercies how tender, how firm to the end, our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Tawagan po natin si Brother Dante na mag-moderate. Amen. Maraming salamat, Brother Juboy, sa pagbibigay mo sa akin ng opportunity na makapagpahayag, magpapagpaliwanag ng salita ng ating Panginoon. Manatili po tayong sandaling nakatayo at samahan niyo po ako sa pagbabasa ng Psalm 138 verse 1 to 8 po, at sa verse 8 last po ay sabay-sabay tayong bumasa. Psalm 138. Kung nandiyan na po kayo, say amen. Amen. Basahin po natin ng may salitan. I will praise Thee with my whole heart. Before the gods will I sing praise unto Thee. I will worship toward thy holy temple, and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. For thou hast magnified thy word above all thy name. Verse 3, in the day when I cried, thou answeredst me, and strengthenedst me with strength in my soul. All the kings of the earth shall praise thee, O Lord, when they hear the words of thy mouth. Verse 5, yea, they shall sing in the ways of the Lord, for great is the glory of the Lord. Though the Lord be high, yet hath he respect unto the lowly, but the proud he knoweth afar off. Verse 7 po, though I walk in the midst of trouble, thou will revive me. Thou shalt reach forth thine hand against the wrath of mine enemies, and the right hand shall save me. Verse 8 po, sabay-sabay tayo. Ready? The Lord will perfect that which concerneth me. Thy mercy, O Lord, endureth forever. Forsake not by the word of thine own hands. Amen. Salamat po sa pwede na po tayong maupo. Okay. Bago po ako magtuloy sa aking mga babasahing salita ng Panginoon, nais ko pong magbigay ng unang dalangin sa ating Panginoon.
O Lord, my Father God, sa gabing ito po, ay ako'y nagpapasalamat sa amin pong papag-aralan ng inyong salita sa Psalm 138, at ito po ay napapanahon para po sa pagsubok ng katibayan ng isang mananampalataya. Lord, salamat po sa inyong kaluwalhatian at kadakilaan. Kayo po ang mangusap para sa akin. In Jesus' name we pray. Amen. Dito po sa Psalm 138 verse 1 ay tinutukoy po dito si Haring David ay nananalangin at tumawag sa ating Panginoon ng buong katapatan sa kanyang puso at nagsalita ng patotoo tungkol sa Diyos. Amen po. At sa verse 2 po, I will worship toward the holy temple, the holy temple, and praise thy name for thy loving kindness and for the truth, for thou hast magnified the word above all thy name. At sa verse 3 po, in the day when I cried, thou I answered me and strengthened me with strength in my soul. At dito po sa verse 2 and 3 ay ako ay nagpupuri sa ating at nagpapasalamat sa banal at dakilang pangalan dahil sa kayamanan ng kanyang mga biyaya na ating pong natanggap. At sa verse 3, nang araw na ako'y manalangin, pinalakas mo ang aking kahinaan. Lord, sa gabing ito, kayo po ay aming pinasasalamatan sa inyong kadakilaan at katapatan sa inyong mga salita para sa amin. At sa verse 4 po, all the kings of the earth shall praise thee, O Lord, when they hear the words of my mouth. Panginoon, sapagkat ang mga labi ninyo nanggaling ang mga banal na salita, ang lahat ng mga hari ay nagpuri dito sa lupa. Verse 5, yeah, they shall sing in the ways of the Lord, for great of the glory of the Lord. Thou the Lord be high, yet hath his respect unto the lowly, but the proud he knoweth afar off. At sabi po ni David, ang lahat ay nagsiawit sapagkat dakila ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Bagamat ang aking Panginoon ay nasa itaas, nakikita niya ang kaibabaan, kaya kung sino man ang nagmamataas ay kanyang ibinababa, at ang mababa ay kanyang inilalagay sa kaitaasan. Kay buti po ng Panginoon, sapagkat siya lang po nakakabatid at nakakaalam ng buhay ng isang mananampalataya at nananalig sa kanyang kadakilaan. Sa verse 7 po, kung tayo may nasa panahon ng pagsubok sa ating buhay, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Inilagay ni David ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon para sa kaligtasan o proteksyon. Ang aral ko po ditong maibibigay, kung may problema o pagsubok, magtiwala sa Diyos at sa kanyang gabay, hindi sa sariling mga kamay.
At sa sinasabi rin po dito sa Deuteronomy chapter 1 verse 17, ye shall not respect person in judgment, but ye shall hear the small of will as the great. Ye shall not be afraid of the face of man, for the judgment is God, and the cause that is too hard for you, bring it unto me, and I will hear it. At sinasabi po dito sa Deuteronomy chapter 1 verse 17, huwag nga kayong magtatangi ng tao sa kahatulan. Inyong dinggin ang mga maliliit na gaya ng malaki. Huwag kayong matakot sa mukha ng tao sapagkat ang kahatulan ay sa Diyos at ang usap na napakahirap sa inyo ay inyong dadalhin sa akin at aking didinggin. Amen po. At sapagkat ang Diyos ay tapat at totoo sa kanyang mga salita. Ang conclusion ko po dito, before I conclude, manalangin tayo palagi at bantayan ang salita. Ingatan ang puso, tanggapin ang pagsaway at magtiwala sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Amen. Maraming salamat po at yun lang po, Panginoon. At si Pastor Randy po ang magdadagdag ng kakulangan ng aking paliwanag sa chapter 138 Psalm 138 verse 1 to 8. Maraming salamat po at isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat. Yan. Salamat, Brother Dante. Binigyan mo ako ng oras. Balik ko sa iyo mamaya. Ayan. Kahit dyan ka lang muna, bro. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Kumusta si Papa Simon? Okay, amen. Praise the Lord. So, kunting bagay po patungkol sa binasa ni Brother Dante na pwedeng 6, no? Kunti, pero 6 pala. Pero mabilisan, no? Una, ang puso natin ay minsan iba-iba ang iniisip o iba-iba ang ating pinuntahan. Hindi po buo. Kaya una palang bungad, Brother Dante, no? Purihin ko ang Panginoon sa buong puso ko. So yun po unang mensahe. Salamat, Brother Dante, sa pag-remind. At ang tunay na mananampalataya ay pinupuri ang Diyos sa buong puso. So hindi lang sa simbahan, kundi kahit saan. So ang ating pagpuri sa Kanya, kahit publiko man or personal, ay tuloy-tuloy. So gusto ng Diyos yan, na buong puso. Kaya ang isang tao na hindi focus, hindi buong puso siya, no? Salamat na reminded sa verse na binasa ni Brother Dante. So lalo pa nating idiin, gaya ng si Brother Dante, binigyan ako ng pagkakataon na madiin ang kanyang salita. Pangalawang P is prioritize. Kung ang Diyos nga ay inangat niya ang salita ng Diyos kaysa sa kanyang pangalan, dahil ang pangalan niya ay marami pong sumisira. Ginamit na lang na cursing word ang pangalan ng Panginoon, at tayo ay i-prioritize natin ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay mas pinabigyan ng kahalagahan niya. No? Sabi ng salita niya, Thou hast magnified thy word above all thy name. So, yun po ang priority natin, salita ng Diyos. Kaya nandito tayo sa church. Pangatlo naman, letter number 1 is, ano ngayon number 1? Praise the Lord na buong puso. Letter P yun. Number 2, i-prioritize ang salita ng Diyos dahil ang Diyos nga ay nag-magnify sa kanyang salita sa lahat ng above all His name.
Pangatlo is panalangin, pray. No? Pray. Sabi ng verse 3, in the day when I cried, thou answerest me. So, ang Diyos natin ay sumasagot ng panalangin. Kaya kung may mga gusto kang ipanalangin na sa tingin mo, kaya ko ba to? Mukhang sa aking pagkatao, hindi ko kaya. So, ako din, inisip ko yan dati. May mga bagay mahirap, hard, Kuya Joboy, di ba? Or anyone na may mga hinaharap. May mga desisyon na pagdesisyonan. So, lahat tayo, di ba? May pagdesisyonan. So, kailangan ipag-pray niyon. At maganda kasi sumasagot ang Diyos sa ating panalangin. Amen? Kaya manalangin tayo. There is a decision that we need to ask God for help. Lord, tulungan mo ako. Kasi kung hindi yan ipaalam sa Diyos at agad-agad natin yan desisyonan without even prayer sa ating mga brethren or prayer sa ating lahat tayo, together tayo magpipray. Pag magtulungan tayo magpray, malaking bagay po yon, no? Malaking bagay po. Kaya palaging may GC na mga update, may mga decision making, our family, or anyone na pwedeng i-ask natin, pwede mo akong ipag-pray. No? Bakit po? Kasi sumasagot ang Diyos sa panalangin. Amen? Verse 3 yon. Number next? Una, praise God wholeheartedly. Number 2, prioritize God's word. Number 3, pray. Then number 4 is i-proclaim mo ang salita ng Diyos sa mundo. No? 4 and 5, sabi ng 4 and 5, all the kings of the earth shall praise thee, O Lord, when they hear. So, kailangan po talaga nga mapakinggan. Mamaya, makiramay tayo dito sa may kay Bong, namatay siya, no? Lumisan nasa kabilang buhay na. Nakilala ko siya since nung nakatira ako dito. And once in a while, mag-usap kami morning pag magpainit siya dyan, by sunlight, at walking siya. At minsan, nag-usap ka talaga kami ng kaligtasan ng kaluluwa. At iminungkahi ko sa kanya na wala ng ibang kaligtasan, si Kristo lang. At manampalataya ka lang doon, ikaw'y maligtas. So, kailangan nilang makinig, kailangan nilang mapakinggan yon, no? Just like this verse 4 and 5. Now, when they hear the words of thy mouth, yea, they shall sing in thy ways. So, we need to speak. Kailangan nating magsalita. Kung hindi man, yan, mga gospel tracks, kanina, si Brother Dante at Brother Bernie, dahil si Joy tumulong sa kanyang tatay Simon or lolo, kina-quality control nila kasi talagang matindi ang pagtupi ni Joy. Yung with love talaga. Sa Joy, no? Inayos ni Tito Bernie at saka Tito Dante yung pagkuhan mo. Kasi when we cannot speak to them by mouth, we could give them something they could read. Amen? May mabasa nawa sila para maiwan naman. So kung hindi man tayo nagsasalita, yung mismong literature or yung pamphlet na ating iniwan, nagsasalita para sa Kanya. Then our obligation, nagawa na. Amen? Nagawa na. Number 1, ipurihin ng Diyos na buong puso. Number 2, ay i-priority ang salita ng Diyos. Prioridad. Kaya nandito tayo sa church. Number 3, manalangin, pray. Number 4 is proclaim. I-proclaim. Number 5, humility. Practice humility. Sabi ng verse 6, though the Lord be high, yet hath He respect unto the lowly. Ang Diyos hindi mayabang. No? Hindi li hambugiro ang atong Ginoo. Sabot ka pa? Kasabot. Ayan. So, dili hambugiro. Ibig sabihin, hindi po siya mayabang. No? Dahil ang Diyos man ay nasa taas, siya pa rin ay pumarito. Para ikaw abutin niya. So, saan tayo nakatira? Sa mundo, sa earth. Saan ang Diyos nakatira? Sa langit. Ano ang distansya? Hindi kayang sukatin ng tao. Pero ba't siya pumunta dito sa earth nung nasa Bible naka-record? Dahil mahal niya ikaw. Amen? Mahal niya tayo. So, if that is a message, mensahe yun na ang Diyos ay mapagkumbaba, tayo din, no? Dili ta dapat manghambog, no?
tayo ay mapagkumbaba nawa. No? Number 1, ano number 1? I-praise ang Panginoon na buong puso. Number 2, priority ang salita ng Diyos kasi gina-priority nga niya Thou magnify thy word above all thy name. Number 3, panalangin. Mag-ampo ta, manalangin ta. And number 4, i-proclaim ang salita ng Diyos kasi they need to hear it. And tomorrow, please pray for me if someone would go with me. Kung sino ang makasama sa akin, isama ko sana si Papa ko pero magpa-check up pa siya bukas Mag-preach ako doon sa Mangga High School. At mga 8 o'clock, dapat before 8, nandun na ako. So, Brother Dante, anyone, sabihin nyo lang sa akin after, no? Kung gusto nyo sumama. Because, ano yung number 4? We need to proclaim. So, ating i-proklama. Amen? Ang salita ng Diyos. Dahil yun lang ating responsibilidad as we journey as a Christian. No? Either we proclaim it by mouth, proclaim it by literature, we proclaim it by our practice, our dress, no? Ating suot kahit saan man tayo, hindi lang tayo nagpapalda sa church, mga ladies or mga men nagpapants, naglong pants kasi para hindi makita yung balahibo doon sa iyong mga tuhod na talagang hindi maganda tingnan. So we need to practice holiness everywhere, no? Because that will be a proclamation of the glory of God, no? Because we say that we are Christian and Christ owns our body, no? Christ owns our life. So hindi ka makabuot sa Bisaya pa. Hindi ka makapagsabi na this is my life at wag mo kong pagsabihan na ganito kasi buhay ko to. Walang ganun dapat na Kristiyano na mindset. Our mindset, ang kaisipan natin is, my life is Christ. Sabi ng Bible, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ. So bakit ka nabuhay? Because of Christ. So live Christ wherever you are. Kahit walang nakakita sa iyong Kristiyano, live. So mamuhay si Kristo, makita nawa si Kristo. Number 5, practice humility, and that's one of the character of Christ. Last number is preserve confidence in God's work. Ibig sabihin, you trust the Lord. Kahit may problema, kahit mataas ang creatinine mo, Papa, dahil hindi ko alam kung anong kinain, baka bukas pagalitan tayo sa doktor. Kasi last week to 280 lang yun, ngayon to 99 So ano bang kinain mo? So whatever it is, preserve confidence. So, i-preserve mo yung confidence ng Diyos pa rin ang iyong pananaligan. Amen? Sabi ng verse 7 and 8, though I walk in the midst of trouble, thy wilt revive me. So, God will always strengthen us. Amen? And stretch forth thine hands against the wrath of mine enemies. So, God will always protect us from all our enemies, inside and outside. Daghan kaaway. Marami tayong kaaway. Outside, marami. Inside, mga bakterya. Virus, di ba bro? May medical kwan tayo dito. Makaihip lang ka ng hanging masama, ayun, makuha mo na yun, di ba? Hindi maganda na yun. So whatever things na mapunta sa'yo, just preserve God's confidence na meron kang confidence sa Diyos. Lord, hindi ko man makita ang mga sakit nga na dumapo sa akin. Kumain man ako ng bawal, Lord, pero gusto ko pang mag-serve sa'yo. And God will providentially work it out. All things work together for good. So, thank God for that 6 points sa kay Brother Dante na binigay sa akin. At it's just 10 minutes, I think, 20. And let us sing. Let us sing with that. Page number 15. Let us all stand. And very quick po tayo ngayon dahil my target time of end is 8:30. Wala muna tayong any Thanksgiving or song. Kung wala man talaga, diretso na ako sa preaching. So we could end early, no? Para makiramay muna tayo kay Bong ng kaniyang body ay i-honor natin by visiting at opportunity na makapagbigay tayo ng gospel tracts nakahanda na sa likod
Then makapagbigay tayo ng any help financially. So mamaya mag-offering tayo, or anyone who is in listening online, you could direct chat to Sister Den any amount for you to para kayo ay pwedeng isa sa makatulong financial doon sa ating kapitbahay nga pumunta na sa kabilang buhay, no? I pray and I wish na sana ay nag-believe siya sa gospel, no? While I'm preaching to him, Bong is listening nung time na yon, sana nag-believe siya doon. Yun lang ang wish natin. So let us all stand, let us sing, Mama Ted. Let us sing a song, Marvelous Grace of Our Loving Lord. So salamat sa Diyos na ang Lord natin ay marvelous ang kanyang grace. 209 sa blue. Salamat pala sa aking papa na slowly, malapit na. I think nasa 20% na po sa lahat ng songbook, or hindi man 20%, mga 10% ay na-cover na po ni Papa na ayos na. Tayo'y manindog. Manindog tang tanan. Yan. So, hindi niya narinig, no? Okay, let's go to sing in standing, no? So, grace greater than our sin. Okay. 209, Daidang. Play mo na agad. Marvelous grace. Okay, first stanza na, go. Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt. Yonder on Calvary's mount outpoured, there where the blood of the Lamb was spilled. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Second now. Sin and despair like the sea waves cold threaten the soul with infinite loss. Grace that is greater, yes, grace untold, points to the refuge, the mighty cross. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Third, dark is the stain that we cannot hide. What can avail to wash it away? Look, there is flowing a crimson tide. Whiter than snow you may be today. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Last stanza now. Marvelous, infinite, matchless grace, freely bestowed on all who believe. You
receive grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Amen. Praise the Lord, Brother Dante. If there's some group of people, individual would like to one offering, and after that, diretso na tayo. Maraming salamat, Pastor Randy, sa iyo pong pagpapaliwanag ng kakulangan ng aking sinabi sa aral ng sa Psalm 138 verse 1 to 8. At bago po ako magpatuloy sa ating palatuntunan, ay nais ko pong munang magpasalamat sa ating Panginoon. Lord, my Father God, maraming salamat po sa gabing ito, sa another opportunities na ibinigay mo sa akin. Ako man po ay na-surprise, pero hindi ako namangha dahil kasama ko kayo sa aking buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po sa gabing ito. At kung sino po ang mayroong nakahandang magpasalamat, umawit, magpuri sa ating Panginoon, available po tayong lahat. Group singing, ladies and gentlemen. Kung wala po, ay kami muna ang awit ni Pastor. Huli. It's thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Page, ano ba yan? Brother Joash, great is thy faithfulness. Ang kantahin namin. So, bago si Brother Dante habang siya ay namimili. Ako'y nagpapasalamat na tapat ang Diyos na tutulong sa bawat mga anak niya. At nagpa-check kami kanina para preparatory sa Huwebes na always weekly check-up ng aking papa. Ay so far, may mga na-normalize na. At may iba, yun nga sabi ko, yung creatinine medyo tumaas konti. At pag-pray natin na ang Diyos ay nandiyan palagi, sumasagot sa ating panalangin. Amen? At pag-pray natin, magamit pa ang buhay namin para sa Kanya. So, salamat sa Diyos. Ako din, nagpapa-check din, sabay kay Papa. Medyo mataas na rin ang mga parts, no? Nang may mga iba na talagang hindi na normal. So, like, cholesterol, uric acid. So, ganon talaga ang tao, mga kapatid, no? Gaya ng sinabi nila, life starts at 40. 43 na ako, ngayon lang pa ako nagpa-check up So, 3 years later. So, praise God na ang Diyos pa rin ang ating lapitan, no? Kung anumang mga question sa ating health na parang, ano bang kinain ko? Ano bang ginawa ko na bakit tumaas? Something like that. So, God is always answering our prayers. Amen? So, tapat siya palagi. So, we will sing for the Lord, Brother Dante and I, for the Lord. Okay. Great thy faithfulness, O God, my Father. There's no shadow of turning with thee. Thou changes not thy compassion, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness.
Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and spring, time and harvest, sun, moon, and stars in the courses above, join with all nature and man, I put witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercy I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. As what I have told it earlier, na maaga tayo matapos, idiretso ko na. Wala po nila nagtataas ng kamay at Kasi magpapasalamat. Ladies, sige, habol sila. Sige, PH kayo, PH. Okay. Sige, habol sila, habol. Pahabol po. Sige, pahabol po. Sige, thank you. Pagkakadiretso na ako. Salamat, Brother Dante, sa iyong puso, na buong puso na magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. At ang ladies, hindi po matawaran yan. At walang absent na magpuri sila sa Panginoon ng buong puso. So, yun ang mga magandang puso, no? Kahit pigilan, ay talagang kakanta. Amen? So, purihin ng Panginoon. Sister, sing on. Ito nga, lapit kay konti.
Salamat sa ating Panginoon na pwede tayong lalapit sa Kanya at maganda po ang inoffer ng Panginoon na isang katotohanan na nagsabi siya na, "Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knewest not." At sabi nga ng salita ng Diyos, "Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God." Dito lang po yan sa lupa. Pag adto na to sa langit, pagpunta natin sa langit, lahat, wala na kailangang i-request. Amen? Dahil dito lang po yan sa earth, no? Sa lupa ang ating tinuntungan. Kaya praise the Lord for the church wherein we could pray together, sing together, and learn together, and especially to magnify the Word of God together. Amen? So, let us all stand. Let us open our Bible in the book of Joshua, verses 1 and 2. No? Joshua 1, unang chapter ng Joshua, verses 1 and 2. Okay? Joshua chapter 1, verses 1 and 2. Sabay-sabay nating basahin po ito. At hilingin ko si Kuya Joboy na magbigay ng tubig. Kuya, ito pong pakalma na to sa uric acid daw. Tsaka sabi ng doktor ko, Dr. Mercy. Doktor, sabi ng high precision kanina, "Sinong doktor mo, sir?" Sabi ko, "Asawa ko." Tumaway. So, praise the Lord, no? I have wife na nag-alaga po sa akin. Amen? At salamat, si mama din, inilagaan si aking papa. At praise the Lord for a family. Amen? So, praise the Lord. Let us read all together Joshua chapter 1, verses 1 and 2. Ready? Basa. "Now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all these people, and to the land which I do give to them, even to the children of Israel." Let us pray. Heavenly Father, we come to you in the name of your Son, Jesus Christ, asking your help, Lord, sa oras na ito, sa aming pag-aaral sa bawat Miyerkules patungkol sa mga tao na ginamit mo dito sa salita nyo. Since from Genesis pa kami nagsimula, ngayon sa aming series every Wednesday ay nasa Book of Joshua na po kami. At sa gabay at tulong nyo, nakaraos din. At ngayon ay pagpatuloy namin, Panginoon, ang pag-aaral at makita nawa, Lord, ang Panginoong Jesucristo sa aming pag-aaral itong ginamit niyong lingkod na si Joshua. At itong pag-aaralan namin, Panginoon, sana ay marami po kaming mapulot na lesson para madala namin pag-uwi at maibahagi din namin kahit sino mang pwede naming mahabaginan at maging tulong din sa kanila. At nawa ang papuri at pasalamat ibalik namin kung ano mang matutunan namin ngayong gabi. In Jesus' name we pray. Amen. Kayo'y magsiupo na. At sa gabing ito, i-remind ko po kayo sa pangalang Joshua. No? That's a name wherein ang kahulugan or ang buot pasabot. So, allow me to speak in 3 language. Sometimes because I need to emphasize para makasabot pod papa nako kay magpastor lagi ni. Ana siya. So, mana gid siya. So, ang ating Bible ay marami pong book, no? At itong Book of Joshua ay, of course, wala namang nagsabi na ako si Joshua ang nagsulat nito. So, hindi natin topiko or debatehan kung sino bang nagsulat ng libro na ito. Pero totoo po si Joshua. Amen? At ang kahulugan ng pangalang Joshua ay salvation. No? As what we have our title, Seeing Christ in the Life of Joshua. No? Next mo nga, Brad. No? The name meaning of Joshua means salvation. No? Yun po ang meaning. As what Numbers 13, 16, yun po ang unang na-mention doon na ang pangalan pa nga niya ay Oshia.
no? Or Joshua, as Brother Bernie will confirm, dahil siya po ay marunong ding mag-Hebrew, at ang pag-Hebrew word ng Jesus is Joshua. No? So, tunog po siya ng Joshua. Okay? So, tama po ba ako, Brother Bernie? Tama. Okay. So, yun po. Pag sinabing Jesus, according to next verse, Brad, i-gano mo, slide mo, Matthew 1:21, ang Gabriel na si Anghel or Anghel Gabriel nagsabi po kay Jose na pangalanan po ang bata na nasa sinapupunan ni Maria na hindi naman sa kanya. Of course, ito ay dahil ang kadahilanan nito ay sa banal na espiritu. At dahil ito'y kapangyarihan ng Diyos, dahil mahal niyang Panginoon tayo, at iyan ang anak niya, bugtong na anak, at nandyan nakakuha siya or kumuha siya ng katawang lupa. Kasi ang Diyos Espiritu, hindi siya mamatay sa cross. No? At makapangyarihan po ang Diyos. Kaya paano niya maialay ang sarili niya kung hindi siya pumunta sa lupa at magkatawang tao? Kaya doon, pinangalanan po ang isang masilang na tagapagligtas. Anong pangalan? Thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. So ano ang kahulugan ng Jesus or Joshua? Savior. No? Yun po ang unang napag-aralan natin, kaya importante ang pangalan. No? So, nag-emphasize ako for about 1 hour in talking about how important name is. Nganong importante gyud nga naay pangan. Kaya unsaon pagtawag, huy, anaon ready ay. Di gyud pa, di ba? Imog yung tawgon sa pangalan, no? Kaya sabi ko kay Joboy, tawag ka pangalan ni Lolo, lagyan mo ng po din kasi na Tagalog tayo eh. Alam ni Lolo na pag Bisaya walang po. Lolo, kain na. Ganoon naman talaga Bisaya eh. No? Pero pag kay Tagalog, Lolo po, kain na po. Ganon. Opo? Ganon yon. Pero si Lolo ko, walang problema yan kasi Bisaya yan eh. No? Walang problema. Pag Bisaya, wala naman po. So, very important to call someone's name. Amen? Either respect a name of respect, either Lolo, hindi pangalan lang, or a name of honor. Kaya nga, mayor, honorable. Pag sinabing mayor or gobernador, ating mainit na bigyan ng palakpak ang si honorable. Di ba? Mga ganon na mga pangalan. Hindi pangalan ng mayor mismo, yung honorable. Una. So, ganon tayo magbigay ng respeto sa pangalan. Amen? Kaya mga kapatid, wag nyo sanang bigyan ng masamang impression ang pangalan ni Kristo sa ibang tao. Tayo po ba ay Kristiyano? So, Kristo, Jesus, the Lord Jesus Christ. So, sana pahalagahan natin yung pangalan na yun. Amen? Dahil hindi lang yun basta-bastang pangalan. Yan talaga ang buhay natin. No? Kung may tao man nagdalang pangalang Kristo, pero hindi naman totoo, problema na nila yon, hindi problema natin. Amen? Sayon nagsasabing Kristiyano tayo, let's live in that name. Amen? Kaya sabi ni Kristo, sabi ng Panginoon kay Paul, nasulat niya doon na, he that nameth the name of Christ, depart from iniquity. Amen? Kung kayo man ay nagpangalang Kristo sa buhay mo at Kristiyano ka, pupunta ka ng langit dahil naniwala kay Kristo, nawa, huwag ipahiya si Kristo. Amen? Huwag ipahiya si Kristo. Yun ang number 1. Okay, without much ado, punta na tayo sa number 2, which is dito lang tayo magtapos. Number 2, lesson of tonight is in verse number 2. Anong sabi? Moses, my servant, is dead. Okay, so lahat ng tao ay hindi forever. Amen? Hindi tayo katulad sa Diyos na walang kamatayan. He rose again from the dead. So, si Joshua ang kasunod. So, ang title niyan ay Successor to Moses. And just like the life of Joshua is picture si Kristo, nandun si Kristo, just like si Grace after the law. No? Sabi ng next verse, Brad, John 1:17, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Kung si Moses ay nangunguna,
doon sa Israel, namatay siya, sumunod si Joshua. Gaya ng aking illustration na si Moses ay gustuhin man niya na dalhin ang Israelita doon sa pangako na lupa, promised land, hindi siya nakaabot. So nandun lang siya sa isang mount, kung saan yung bukid na yon, bundok na yon. Sa isang bundok na yon, tumingin lang siya at sabi ng Diyos, yun ang lupa ng kanilang pupuntahan. Hindi siya nakapunta. So, isa sa illustration, ulitin ko uli, na para kumbaga si Moses is a picture of a law na hindi kayang dadalhin tayo sa promised land natin. Ano ang promised land? Langit. Glory land ang tawag. Kaya kanta natin, I'm in the glory land way. Heaven is near and the way groweth clearer for I'm in the glory land way. So, ang ating promised land is the land of a glory land. Nasa langit. Yun ang ating pangako ng Diyos sa atin. So, ang batas ni Moises, hindi man tayong dadalhin kasi ang pagpunta sa langit, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa 10 utos, kundi sa pagsampalataya sa biyaya ng Diyos. Sino ang biyaya ng Diyos? Si Kristo. Grace and truth came by Jesus Christ. So, yun po ang doktrina na naisaad sa Biblia. So, sino si Moises? A picture of the law na hindi tayo kayang dalhin sa promised land. And here comes Jesus Christ, came in, He died for our sins, namatay siya para sa kasalanan natin, nilibing at nabuhay namang muli. At salamat sa Diyos na may pagkakataon talaga tayo na maipabahagi ito kasi biyaya. Just like nung nagpunta ako sa High Precision kanina, we talk a lot of things, marami kaming pinag-usapan hanggang dumating kami sa patungkol sa born again kasi nagsabi siya na, pastor ka pala sir? Opo, born again pastor. Parang gano'n na rin, pero explain ko lang sa iyo kung anong salitang born again. Para mabilis. Kasi ang baptist, yung tuturo na magiging maborn ka second again or second time around. Anong ibig sabihin? Sabi ko, kung ang tao being a citizen of the Philippines ay by natural born citizen, physically kang nasilang, then you are now taga Pilipinas ka na, kaya nasilang man ka, natao ka diri sa Pilipinas. Heaven also is a place. So you need to have a birth, and that is spiritual birth. And the first birth, wala kang ginawa, wala kang binayad. Si mama ko umire sa bahay ra no. Sa balay ra ko nimo gipanganak ma or sa ospital. Sa balay, sakit or dili kaayo. Dili kaayo subutan gyud ay. Dili man de. Ibig sabihin, sabi ko kay mama, sakit ba dong umiri ko? Sabi niya hindi daw masakit. So hindi ko siya pinahirapan pala. No, ang point ko dito, si mama ang nag-iri. Siya ang umiri lahat. Kaya nalabas itong tao na ito nasa harapan nyo. And then, I am a Philippine citizen. So, wala akong ginastos. Hindi naman ako paglabas doon sa sinapupunan ng mama ko, taguangkan sa akong ginikanan, tapos niya na akong kamot, piso. Bayad sa imo. Wala, di ba? Ibig sabihin, lahat ng pawis, lahat ng kapoy or kahirapan sa parents, di ba? In a picture of a word born again is heaven is a place. Ang langit ay lugar. Di ka pwede makapunta doon kung hindi ka masilang din. Paano ka masilang? Ang tawag doon, second time silang. Second birth. Born again. Amen? And what is that? Spiritual birth. So what is spiritual birth? You need to believe that Jesus died for your sins, buried, and rose again. Upon believing, upon trusting, sa panahon na ikaw ay nanampalataya, ora mismo nung sumampalataya ka sa narinig mong mensahe nga siya'y namatay para sa kasalanan mo, nilibing 3 araw, nabuhay namang muli. Ayon sa Biblia, nakasulat sa 1 Corinthians 15, 1-4, dahil dito, ikaw ay diniklara na anak ng Diyos. No? Galatians 3:26, or we are all children of God by faith in Christ
Jesus. So, dahil dito, you are born of God. You have now a second birth. So, you are now secured. Amen? And just like Moses is a picture of the law, Jesus is grace. Ano ang law? Na ay bayad. May bayad yon. Kailangan ka mubuhat. Kailangan ka magdala ng alay. Kung may sablay ka sa according sa batas, anong gagawin mo? Mag-alay ka ng mga alay. According sa listahan doon sa mga Levites, mga priests, nakalista doon. So, yun talaga ay continuous na work kasi yun ang law. Yun ang batas. Hindi sabihin, hindi biyaya ang kaligtasan nung hindi pa namatay si Kristo. Nung namatay na si Kristo, nalibing na buhay, biyaya po ang kaligtasan. Amen? At kayang dadalhin tayo saan? Sa glory and promised land. Amen? Like Moses, hindi nakaabot sa promised land. Sino ang napunta sa promised land? Joshua. And he is the successor of Moses. So, being the successor, it's not an easy task. Mga kapatid, there are 5 things about a successor. No? Let's talk about tonight 5 things about successor. Okay? Number 1, Brother Juan, slowly lang bro slowly mo lang. Oh. Okay, so pag-usapan natin, ano ba ang successor? Oh? At ano ang trabaho? Number 1 is God appoints the successor. Hindi tayo at napansin natin sa journey ni Moses bilang leader, hindi po siya namimili na, Joshua, ikaw na lang ang aking pipiliin ko ha. Pag ako'y mamatay, huwag ka talagang magpapalit na kahit ninuman. Oh? Ikaw ang paborito ko. Walang ganon. Amen? Halimbawa, magsabi ko, Brother Dante, pag ako'y mawala, ikaw ang magpastor. Walang ganon si Moises. Hindi siya nagturo. Di ba? Hindi nagturo si Moses. Parang si Papa mo bro, ikaw na magpastor pagka wala ko. Hindi ganon. Gustuhin man ni Papa mo, pero God appoints successor. Number 1 bro, slide mo bro. Yan, hindi ikaw. Hindi ako. Sino ang magpili? Ang Diyos. Klaro sa ating binasa, mga kapatid. Moses, my servant, is dead. Sinong nagsabi? Ang Diyos. Sinong sinabihan? Si Joshua. Sino ang nagsabi? Ang Diyos. Sinong sinasabihan? Si Joshua. Hindi si Moses ang nagsabi, Joshua, mamamatay na ako, ikaw nang kasunod. Hindi po. Amen? So, si Diyos mismo ang magsabi. At sabi niya, my servant Moses is dead, patay na. Joshua, ikaw ang kasunod. So, si Diyos ang mag-appoint, hindi tao. Amen? Kaya, sinong alam ko na susunod sa akin? Hindi ko alam. Kaya ang gusto ko lang, mamatid, na tayong lahat mag-grow together. Para ang Diyos na magpili kung kahit sino man na magiging kapalit. Amen? Hindi na tayo pupunta sa labas ng church at manguha pa tayong pastor sa Batangas. Huwag nawa. Amen? Mag-groom tayo ng isang one day kasi yun ang kalooban ng Diyos. Na ang isang church ay may leader after that within our church. Just like Moses, hindi man siya pumili kay Joshua, pero within the tribes of Israel pa rin. Amen? So, kaya, mga men, let's grow together, let's learn the Bible together, kasi within our group lang, ay sana ang Diyos pumili ng successor. Amen? God appoints successor. So, Joshua was chosen by the Lord when Moses was dead. Additional verse to that is Deuteronomy 31:23. Deuteronomy 31:23, and he gave Joshua the son of Nun a charge, and said, be strong and of good courage, for thou shalt bring the children of Israel into the land which I swear unto them, and I will be with thee. Ang kagandahan lang ng Diyos ay kung paano siya naggabay ni Moises, ganon din siya gumabay sa successor. Amen? Ibig sabihin, kung paano ginabayan yung unang mga lingkod dito sa Birian, ganon din nagabay sa akin. Just like when God was with Moses, God was with Joshua. Amen? So that is a good character of the Lord na hindi siya nang iiwan. Because He appointed successor
at hindi siya nang iwan. Just like Christ was appointed by God in Hebrews 5:5. Hebrews 5:5 says, "So also Christ glorified not himself to be made high priest, but he said unto him." Sino ang nagsabi sa Diyos Anak? Ang Diyos Ama. Sinabihan niya ang Diyos Anak, "Thou art my Son, today have I begotten thee." So, sinong nag-appoint kay Kristo? Ang Diyos Ama. God Himself appoints the one who will continue His plan. Ang Diyos may plano. Sino ang nagpatuloy sa plano ng Diyos? Ang anak ng Diyos. No? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So Christ gave Himself for us an offering for sin. Ephesians 5:2. Ibig sabihin mo, Ted, number 1, sa successor na message, God appoints successor, hindi tao. Amen? Hindi tao, Ted. Like example, Sister Den, God appoints a husband for you. Sister, halimbawa, Sister Den. What if God will give you another husband? Sister, hindi makalingon. Sample lang to, sample lang. Kasi successor eh. Successor ito, halimbawa, di ba? Halimbawa lang, hindi naman na itanggalin ko yung emotion kasi emotional naman tayo. Halimbawa lang, makaayaw ka ba pag ang Diyos magbigay? Hindi, di ba? Ganon yun. Ganon yun, ibig sabihin. Because, Sister Elena, ang leader mo si Brother Iman. Or ako, leader ko, ako nag-lead sa wife ko. What if mawala na ako? Or mama, what if mawala si papa? So, ang successor, tagasunod. Baka naapoy laing tagasunod nga husband. Halimbawa lang, Diyos pa rin nakakaalam. Hindi ikaw. Hindi tayo ang magsabi, sige, ito na. Ito na ang next pastor. Ito na ang next leader. Ito next na. So, God will always appoint successor. Hindi tao. Hindi tao. Amen? So, God will always appoint. Number 2, Brother Tim. Number 2 is, the successor continues the work of the predecessor. Ano yung number 1? Ang Diyos ang pumili ng susunod sa yapak kung sino mang nag-lead. Number 2 is, ang successor ay tinutuloy niya kung ano ang trabaho ng nauna sa kanya. Amen? Just like Joshua was commanded by the Lord in verse 2 na binasa natin, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise. Ibig sabihin, gagawin niya kung anong ginawa ng nakaraan. Of course, discredit mo na lang or tanggalin mo na lang yung hindi magandang tularan dapat. Amen? Yun lang kung anong kalooban ng Diyos. Huwag lang yung kung anong kalooban ng leader nung karakaraan. Kasi marami namang mga bagay nung nakaraang administrasyon na hindi dapat sundin kasi hindi ito akma kung anong sinabi ng Diyos. Amen? Ang sundin mo kung ano ang sinunod niya patungkol sa kalooban ng Diyos. Ganon po, kapatid. So praise the Lord na meron tayong mga leaders who are faithful to follow what his predecessor was commanded by the Lord. Kaya sinabi ng Diyos sa kanya, mubarug ka, stand up, and go over Jordan, thou and all these people, and to the land. So, same direction. When God sent Moses from Egypt, to the promise, to the wilderness, nagpunta sila sa mga iba-ibang lugar, at ang goal nila, mabarating nila yung pangako na lugar. Pero namatay na ang leader nila, here comes another leader, then yun pa rin ang puntarya niya. Kaya nga problema ngayon, bakit nagkagera pa rin, is walang leader na pwedeng nag-change ng mind. One of the expert in dealing with other country, na officer siya, ng parang ambassador siya, and in-interview sa isang CNN ba yun, na why this war is happening, sabi niya. At sabi naman ng expert in analyst doon, sabi niya na, because the leader is very willful. Big sabihin,
ang cry nila is death to America. Yun ang sabi ng leader. Nung namatay na ang leader, sino ang next leader? Of course, may mag-rise up. Kung yun pa rin ang sigaw niya, tuloy pa rin ang misyon. May gira pa rin. Kanya ba? Pero kung pwedeng mag-change yung mind ng leader at sabihin niya, why not consider ceasefire? Di ba? And peace talk. Then, it will change direction. Kanya po? Ganun po. Kaya let's pray for that. No? Mga ganun. Kasi pwede naman ang leader magsabi, tama na. Kahibangan na ito. Di ba? Hindi na maganda ito. Nasisira na ang ating bansa. Pwedeng ganun. Mga kapatid, that's analyzation lang sa gera. But, back to sa Bible. Mga kapatid, kung ano ang mindset ng Diyos, ninanim niya kay Moises, sinunod ni Joshua. Kasi negative yung programa ng mindset sa mga naggira ngayon, ba? Lalo na yung kaaway. Kasi terorista yun eh. Back to the Bible. Good mindset ito sa Bible. Amen? Maayo nga mindset ba? Dili to dautan. Ibig sabihin, pag sinabing ng mindset ng Panginoon sa iba pa na magpastor ka, huwag mong balibaran. Magpastor talaga ka. Wow. Kasi yun ang mind sa Ginoo. Yun ang mind ng Panginoon. Amen? So, ganun mo, kapatid. Hindi po umayaw si Moises. Hindi umayaw si Joshua. Kaya ang mangyari, pag hindi umayaw ang leader kung anong mindset ng commander, tuloy ang mission. Amen? So kayo po ba ay mindset sa Diyos para tutuloy tayo dito sa mission na ito? Amen? Tuloy natin habang parating ang Panginoon at babalik siya, tuloy natin ang kabanalan, ang pagiging matuwid, ang pagiging maka-Diyos at ipatupad kung ano ang sinabi ng salita niya. Amen? Yun ang mission natin hanggang sa dulo ng ating hininga. Amen? Yun po, kapatid. Because the successor will continues the work of the predecessor. Just like Christ, we see the Lord Jesus in the life of this man Joshua. He fulfills also the mind of God in John 4:34. Sinabi ng Juan 4:34, Jesus saith unto them, nung hinanap si Kristo, dahil ang mga disipulo nag-alala dahil nagutom na yata ang master nila, at sabi niya, hanapin ang ating Diyos. No? Look at John chapter 4, verse number 33. Okay, John chapter 4, verse number 33. Naghanap sila sa master nila, and Lord, hinanip nila si Kristo, at sabi niya, saan na ba ang ating Lord and Master? And sabi ng verse 31, in the meanwhile, his disciple prayed him, saying, Master, eat. So, gusto ng mga disipulo na, kain ka na, Master. Oh, verse 32, he said unto them, I have meat to eat that you know not of. Therefore said the disciples one to another, hath any man brought him aught to eat? Sinong sa inyo ang nagbigay ng pagkain? Nagsinabi kasi niya na may pagkain na daw siya na hindi niyo alam. Then verse 34. So iminungkahi na ni Kristo kung ano talaga ang pagkain niya. Jesus saith unto them, my meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. So kung ano ang mindset ng Diyos, tinuloy ng anak. Amen? To finish the work. Kung ano ang mind, galing siya sa heaven eh. Pumunta siya sa earth para kung anong mind ng Diyos, ituloy niya. Just like the mind of God in the mind of Moses, then to the mind of Joshua. So, Joboy, my wish that this mind of Christ, kung ano ang naisip ko para sa iyo, tutuloy mo. Amen? Jaire, pray ko na mag-missionary sila. Gaya na sinabi ko kay Jaire na wala pa tayong missionary sa Sikihor, Jaire. Baka gusto mong pumunta roon. Ituloy natin ang mission. Amen? Let's continue the work kung ano ang sinimulan ng Panginoon. Isinimulan ni Apostle Paul, kaya kailangan po na ipasa natin po ito. Sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 2. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Kung tama ako. 2 Timothy chapter 2 verse 2. And the things which thou hast heard of me among many witnesses, commit
the same commit thou to faithful men who will be able to teach others also. So, ang problem sa church natin, pag isang bagay pwede kong i-commit sa inyo, pagkatapos kayo hindi kayo willing na kuan ba? Kumbaga pagka running ang tawag doon, running relay, iba yung running na single sa palarong pamansa. Iba din yung relay race. So ako, ang unang nag-relay, tumakbo, tapos pasa ko, tapos wala talagang humawak. Kasi pastor, hindi ako ready, pastor. Pastor, dami akong pastor. Dami pa akong aking anak, hindi pa nag-college. Marami pang tustusan sa college. Pastor, hindi pa ako nakapag-asawa, pastor. Bata pa ako, grade 5, grade 6 ka pa, no? Grade 6? First year pala, sorry. First year, grade 7. Paano mapasa mo yung baton ng aking pastor? Sabi ni Joash, grade 7 pa ako. Ano pang mga excuse dyan? Di ba? Pasa ko sa'yo, wala pa ako asawa, pastor eh. Magtrabaho pa nga ako na mayas at makakuha ng income. So, paano yun ang race na yun, maipasa ko? Amen? Commit thou to faithful men. So, very important po, successor continues the work of the predecessor. Amen? Let's be Joshua, let's be the Lord Jesus Christ, and let's live like Apostle Paul na continue niyang ipinasa ang work ni Timothy at lahat ng mga kasama niya. At sana mga bakit kayo atras kung may pwedeng gagawin para sa Panginoon? Keso ba dahil marami kayong mga inaasikaso sa buhay? Bakit si Paul wala bang inaasikaso sa buhay? Si Timothy wala bang inaasikaso sa buhay? Marami din. Mga kapatid, only one life so soon will pass. Only what's done for Christ will last. Yun po mga kapatid. Amen? So let's just be ready. Let's just be ready. Number 1, God appoints the successor. Number 2, the successor continues the work of the predecessor. And number 3, the successor leads God's people to their inheritance. So, ang pangalan na si Moises, nag-lead sa Israelites na matay, hindi nakaabot sa lupa na pinangako ng Diyos. Sino ang nagpatuloy? Si Joshua. Kaya ang successor ay bold enough at dapat handa siya hanggang sa dulo ng kanyang hininga na dadalhin niya ang kaniyang mga tao doon sa pinangako ng Diyos. Amen? At that is a physical inheritance. Joshua 21:43 said, And the Lord gave unto Israel all the land which he sware to give unto their fathers, and they possess it and dwelt therein. No, kuha niyo po mga kapatid, na ang Panginoon, ginamit niya si Joshua bilang successor of Moses, na siya ang nanguna para makuha nila yung inheritance nila. It's just like the Lord Jesus Christ leads the people, tayo na mga nananampalataya, sa mga pinangako na mapamana sa atin. No? Hebrews 9:15, sabi ng Bible, For this cause, he is the mediator of the New Testament, that by means of death, they which are called might receive the promise of inheritance. Mga kapatid, meron tayong mapamana sa atin. Gaya ng nung linggo ng umaga, kaya tinawag tayo ng mga anak na lalaki or sons of God dahil merong ipinamana ang Diyos sa atin. Amen? At isa sa mga bagay na ipinamana ng Diyos ay katawang langit. Hindi po tayo tagalupa. This world is not our home. Sabi ng 2 Corinthians 5, verse number 1 and 2, For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. So ano ito? Ito yung ipinangako na maipamana sa atin. Amen? Wala na kailangang i-check ang sa high precision or anumang klaseng laboratory, check ang creatinine, anong klaseng sakit nimo sa imong lawas pa, di na kinahanglan. Kay ang gihatag sa Ginoo sa imuha, ang langit nga lawas, nga wala nagyoy sakit. Anong nasa ato Langit nga lawas nga
wala na'y kanang kamatayon. Ang tawag doon ay kinabuhing dayon, eternal life. So mga kapatid, Christ lead us to that earthly eternal inheritance. Joshua lead the people for the physical inheritance. Christ leads us to the eternal inheritance. So number 1, ano yung number 1? God appoints the successor. Number 2, kung ano ang ginawa ng predecessor, gawin ni successor. Number 3 is ililid niya doon sa maipamana nga tama. So mga parents, ano kaya pwedeng ipamana mo sa iyong anak? Gaya ng isang mga speech sa mga graduation or mga magulang or PTA meeting or whatever, mga speech na ang maipamana ko lang sa iyo anak, ang edukasyon. Dahil yun ang hindi mananakaw. At yun ang hindi makuha sa ibang tao. Nasa iyo na. Of course, edukasyon na secular. Ang tanong, that is not counted sa langit. Kasi secular lang eh. What about knowledge of God? Na-implant ba natin ang pamana ng Diyos, na kilala ng bata, kilala ng anak natin ang Diyos? Kilala ba ng anak kung sino ang Diyos mo? Gaya ng sinabi ni Joshua, sa aking pamamahay, ako ay maglingkod sa Diyos. Amen? As for me and my house, we will serve the Lord. That's a good inheritance. Amen? Kasi maangkin man nila ang kayamanan sa buong mundo, pero hindi nila kilala ang Diyos at ayaw nilang paglingkuran ang Diyos, walang silbi ang pera. Amen? Dahil ang pera hindi madadala sa langit. Sino ang madadala sa langit? Yung bagay na alam mo patungkol sa Diyos at in-apply mo. Amen? Yun po ang pwedeng madala. Number 4 is successor brings rest to the people. Joshua gave a temporary rest, but Christ gave the true spiritual rest. According to Joshua 21:44, sabi ng Bible sa Joshua 21:44, and the Lord gave them rest round about, and there stood not a man of all their enemies before them. So ganon katindi ang pangunguna ni Joshua. Kasi masunurin po ang tao na ito. Si Joshua po ay masunuring lingkod ng Diyos. Kaya pag sinabi ng Diyos, i-wipe out ito, mamamatay ito. Then sabihin mo sa ICC or International Trial Court, or tama ba ako? International Criminal Court. That's genocide. That's not humanitarian. Joshua? Baka si Joshua dinala na sa dahig eh. Bakit? Pag sinabi ng Diyos, wipe out yan, yung barangay na yan, patay lahat yan, ubos. Walang matira, kahit bata pa. Nasa Bible yun. Hindi nating maisa-isa kasi sobrang daming verse. Pag sinabing, Joshua, iyang barangay na yan, yung community na yan ng mga Canaanites, Perizzite, Amorites, mga enemy nila, wipe out mo with the edge of the sword. Mga kapatid, sa panahon ni Joshua, ang bakbakan, edge, sukuan talaga, espada, saksakan talaga. Pero ngayon, ang bakbakan, missile, di ba? Or grabbing weapon, modern weapons. So, ganun na nakatindi, no? Sa panahon dati, yung bakbakan, espada talaga, patay, pati bata, pugot ulo. Ano tawag doon? Genocide po ba yun? Mga kapatid, alam nyo, hindi po pwedeng mag-execute ng judgment ang Diyos at magsasabing mamamatay na siya at bigyan mo siya ng judgment kung hindi nagbigay ang Diyos ng warning sa kanila. Bigyan ko kayo ng verse na yung pagbibigay ng Diyos ng command doon ay nasa Romans chapter 1. Kasi mismong konsensya ng mga taga-Amorites, mga Perizzites, Canaanites, mga Jebusites, lahat ng mga kaaway ng Israelites na inutusan si Joshua na i-clean at mamatay sila lahat, is bago sila mamamatay ay meron munang light, liwanag na pwedeng magsabing may Diyos ng Israel. May Diyos na katakutan dapat na para bang si Rahab, naalala niyo si Rahab, na yung haring ng Jericho, mayabang. At sabi niya, sino ba yung Joshua na yan? At pwedeng ransakin ang ating
lugar na kung saan ay maraming mga pader na sobrang haba. Sino ang Diyos mo? O, parang ganon. So, kayabangan ang ipinalit. Pero may isa doon na ehemplo na hindi gumaya sa kanilang leader. Sino? Si Rahab. At sinabi ni Rahab, nung panahon na nag-spy ang mga Joshua at mga ibang army, sabi niya, sana po, hindi niyo po patayin. Tumulong ako sa inyo, sana magbigay din kayo ng magandang loob or in favor man lang. Mga kapatid, sinagot ng Diyos yun. Hindi siya namatay. Amen? So, ganun din, kapatid. Sa Romans chapter 1, look at. Look at. Kasi ang mga Jebusites, mga Perizzites, mga Anakims, daming mga kaaway ng yan, inubos lahat ni Joshua. Pinagpapatay, pati bata, walang tinira. No? Hindi po yun genocide. It is a command of God dahil wala na po sila. Give up na po sila ng Diyos. Look at verse number 22 of Romans 1. Verse 21 muna. 20. Verse 20. 19. Sabi ng verse 19, Romans 1, because that which be known of God is manifest in them, for God hath showed unto them. Pinakita niya muna for the invisible things from the creation of the world are clearly seen. So yung mga pinatay ng grupo ni Joshua, kita nila ang langit, bituin, mga araw. Very clear po ang ebidensya na may Diyos. Being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that without excuse. Walang excuse na, ba't niyo ako patayin? Inhuman. Hindi po yan humanitarian, di ba? Pag sinabi lang, no, kailangan sabi ni Joshua, patayin mo yun kasi wala na. Kailangan na talaga. Kasi pangakong lupa yon, kung mamatay sila, ang lupa na yon sa inyo na. So, kaya without excuse na sila kasi ang nangyari, verse 21, because when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. Then, gave up to verse 24, wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts. So, bakit pamated? Verse 25, bakit nag-give up ang Diyos sa mga Gentile na yon at inubos ni Joshua? Because who changed the truth of God into a lie and worship and serve creature more than the Creator who is blessed forever. Amen. Kaya during the time of Joshua, ubos ang kaaway. Kaya masunurin talaga si Joshua kay Panginoon. Kaya mo Ted, ano yon? Nangyari? Nung naubos ang lahat ng kaaway, ano ang resulta? Kapayapaan. Walang kaaway Peace, rest. Like Jesus Christ. Ang kaaway man natin ang Satanas, inubos ang kaniyang kapangyarihan. Amen? And God gave us a rest. Look at mo Ted. Ephesians chapter 1. Tingnan mo yung rest natin kay Kristo. Dahil siya na ngayon ang powerful. Wala na pong ibang powerful sa lahat. Si Kristo lang. Noong siya ay nabuhay namang muli, sabi ng verse 19, what is the exceeding greatness of His power to usward who believe, according to His working of His mighty power, which He wrought in Christ when He raised Him from the dead, and set Him at His own right hand in the heavenly places. Ano makita natin na yung tagumpay ni Kristo, far above all, principality and power and dominion and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come, and put all things under His feet, and gave Him to be the head over all things to the church, which is His body. So, binigyan tayo ng assurance na control na. Totoo na yung sinabi niya, God is still in control. Kasi sino ang nagbibigay rest? Kung sino ang nandun sa taas. Sino ang napanalo? Nung panahon ni Joshua? Hindi yung kaaway, si Joshua. Kaya ang resulta sa mga sinakupan ni Joshua, yung mga katribo niya, walang problema dahil ang enemy ubos. Sa atin, wala tayong problema. Kasi sinong nag-ubos? Si Kristo. Lahat ng kasalanan napunta doon sa apoy sa impyerno. Tinapo niya doon. Binigyan tayo ng kapatawaran ng kasalanan na magbibigay sa atin ng rest forever. Sino sa inyo ang mayaman? Nakakilala, tapos nag-suicide. Naghikog sa Bisaya pa. Dato, tagagkwarta. Nganong naghikog man?
Why they commit suicide? They are rich. Why? Because there is an enemy na hindi nila kayang matalo. Ano yon? The enemy of sin. Ano yon? The sin of unbelief. Na hindi nila kayang matanggap, na akala nila masatisfy nila ang kanilang kaluluwa sa pamamagitan ng kayamanan. Hindi po. Only Christ can satisfy your soul. Only Christ can give you rest. Only Christ can give you satisfaction. At magsasabi, wala na akong hanaping iba. For to me, to live is Christ, and to die is gain. So, mga kapatid, without Christ, wala pong satisfaction. Walang tunay na kagaligayahan kung walang Kristo. Amen? That's a true rest. And Jesus led us to that place, rest. And kaya sabi niya, come unto me, all that are heavy laden, and I will give you rest. Matthew 11:28. Number 5, last. Number 5, ano yung number 1? God appoints the successor. Number 2, kung ano ang ginawa ng predecessor, susundin ng successor, especially Christ's mindset or God's mindset. Yung mind ng Panginoon. Kasi mahirap din kung ano ang mind ng leader dati, susundin natin. Baka magkamali tayo dahil iba ang mind niya. Mas maganda yung kung ano ang inisip niya para sa Panginoon, iisipin natin patuloy ngayon. Amen? Then number 3, ay ililid natin ang ating mga tao, kung tayo man ang leader, successor tayo, or Joshua leads his people into that place called inheritance. Ang si Kristo ay nilid niya tayo sa ating mapamana sa langit. Then number 4, bibigyan niya tayo ng kapayapaan, ang magandang kapahingahan. Amen? Because all our enemies are patay, subdued, di kagalaw. Wala na ang enemy. No? Ang Satanas, hindi makagalaw sa atin. Amen? Kung nandyan si Kristo sa iyo, walang makagawa. No, sabi nga ng Bible, we are more than conquerors through Christ. No? So, even Satan, sabi ng Panginoon sa kanya, rebuke the devil and he will flee from you. Sabihin mo lang, Panginoon, sa pamagitan ng salita niya, aalis na siya. Bakit? Makapangyarihan po ang salita ng Diyos kaysa Satanas. Okay, number 5, last, successor must be followed by faith. No? The successors must be followed by faith. Joshua 1:16-17, and they answered Joshua saying, all that thou commanded us, we will do. Now, that's a good decision of the successor. And whithersoever thou sendest us, we will go. As according as we hearken unto Moses in the thing, so we will hearken unto thee. That's a good decision of the successor. Na sinabi talaga ng sinabihan niya ang commander-in-chief, which is the Lord, ang sabi na, Panginoon, kung kami may sumunod kay Moises, susunod din kami sa iyo. No? Dahil si Moses sumunod sa inyo, kami din ay susunod sa inyo. That's a by faith, no, na decision. By faith. Gaya sinabi ko sa inyo, mga men, hindi man tayo makasabi nga, ayaw ko, pastor. Sabi mo lang, by faith, pastor. Lord willing, kung kalooban, so be it. Ganon ba? Hindi yung atras ka na agad. No? So let us go and say, by faith, pastor, just like Moses, Joshua. Like Christ also follow his father. No? He follow his father. Just like Jesus to us. No? Na tayo man ay mga tupa ng Diyos, let's hear His voice and follow Him. Like John 10:27 says, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. No? So bilang lingkod ng Diyos, ay susunod tayo by faith sa Kanya. So mawatid, let's have a conclusion in 2 points. Number 1, being a successor is a leader. Hindi basta-basta po. Dahil ang dami po na tao na pwedeng magreklamo sa harapan ni Joshua. Kasi kung paano siya minumura si Moises, kung ano ang sakit sa ulo na dala ni Moises, gunon din ang sakit sa ulo na dala ni Joshua. Leader siya eh. Hindi basta-basta ang magiging leader. Amen? Ikaw ang nangunguna sa tahanan, hindi basta-basta. Mas lahat ng sisi nasa iyo. So, a true leader leads his people to serve the Lord. So, kahit anumang problema na bilang ikaw, papa, husband, pastor, minister, or mayor, or kapitan, or leader ka, dadalhin mo siya, ang mga tao mo, sa Panginoon. Wala nang ibang pwedeng mapuntahan na para masaya ang ating Diyos
dalhin natin sa paanan ni Kristo. Amen? Sabi ng Joshua 24:15, and if it seems evil unto you to serve the Lord, sabi ni Joshua, choose you this day. So bilang leader, ay talagang tatayo siya. Pili kayo. Ako, pipiliin ko ang Diyos. Kayo na ang magdesisyon kung piliin niyo sila. So, gaya na sinabi ko sa inyo ngayon, will you choose the Lord? So, be careful. Kasi pag ang desisyon mo, mapalayo ka sa Panginoon, mapalayo ka sa kung saan ka nilagay ng Panginoon. Halimbawa, dito ka. Tapos mag-decision ka ngayon na ipapalayo ka sa isang place na dapat para doon ka. Ingat sa desisyon na yon. Amen? Mag-ingat. Kasi a decision yesterday is the result ngayon kung ano ka. Like, halimbawa, nagdesisyon ka, punta ako ng church. No? Hindi lang ako online. Halimbawa, physically talaga nandito ako. O, nandito ka. Desisyonan mo kanina yun eh. So, what you are today because of your decision yesterday. Amen? Kung ano ka ngayon dahil pinagdesisyonan mo yan kahapon. Life is a matter of choice. Sabi nga nila. Amen? You choose it. So, being something na binigay sa iyo ng Panginoon yan, then lead your life to the Lord. Amen? Lead your life to the Lord. Number two, Mated. Number two is, a true leader serves and sacrifices for his people. So bilang successor, maglingkod at sakripisyo para sa kanyang mga tao na dinadala natin. So great leaders do not dominate. They sacrifice for those they lead. Many people na nanguna para mamamatay bilang leader. No, hindi sila boss, kundi sila ang nanguna at sila din ang mangunang mamatay. Amen? Like Jesus Christ died, He is a good shepherd and He laid down His life for His sheep. And He became a ransom for many. John 10:45 or Mark 10:45 pala, even Jesus, the Son of Man, became not to earth, hindi siya nagpunta dito para maministiran, but He ministered and gave Himself His life a ransom for many. Mamatin. So, Jesus gave an example in 1 Peter 5:3, neither as being lords, hindi po ang pastor ay magiging boss sa mga membro, kundi siya ang maging example to the flock. So, yun ang command ng Panginoon kasi Jesus is the great shepherd, the great commander. So, mga question ko sa inyo, if you decide today, ang result tomorrow. Like, example, yung mga imuhang panglawas pa. Kung unsay desisyon na mo, kaong kong litsyon ron, kaong kong baka ron. Na, ugma, ospital ka dayon. Ganon. Ug unsay imong gipog desisyonan karon, mo na resulta ugma. Amen? So, be careful of your decision. What you will decide today, that will be your tomorrow. Amen? Joshua decided to be a good successor. Joshua decided to be a good leader. Joshua decided to be a good servant. Joshua decided to be a good example. And even now, in this Berean Baptist Church, March 11, 2026, Joshua still nag-echo pa rin ang buhay niya na good example. Will your life also be echo kung mamamatay ka na? At magsabi, yung tao na yon, binigay niyang buhay sa Panginoon. Yung tao na yon, nagdesisyon siya ng tama para sa Panginoon at hindi siya umalis sa Panginoon. Amen? So let's pray for that decision. Let's ask the Lord. Let's close our eyes. Let's pray. Dear Lord, thank you for this man, Joshua. He gave a good example to us. He is the successor of Moses. He is the picture of Jesus Christ. Your son also, Lord, became that person, became that great commander in our salvation, the captain of our salvation. And He also leads us at nag-guide siya sa amin patungo sa langit, itong anak niyo po, Ama. Salamat, Panginoon, na yung successor, Joshua, marami po kaming natutunan sa kanya. Sana, Lord, mabaon-baon namin ito sa puso't isipan namin, na sana hindi lang ito binasa namin, kundi sineryoso naming tiningnan ang inyong gustong ipagawa sa amin. Gaya ng dinesisyon ni Joshua. At ngayon, even now, naging magandang ehemplo siya
at naging picture pa siya ni Kristo. Sana, Panginoon, ang buhay namin ganon. Kung anong pagdesisyon na namin ngayon, Panginoon, maging resulta yan tomorrow. Kung ano ang magiging testimony namin at ibinigay namin na testimony na bilang nagsasabi na kami na ay kay sa iyo at kami ay may Kristo sa buhay. Bless niyo po, Panginoon, ang aming makiramay sa kapitbahay namin. Magbigay kami ng gospel tracts, bahagi kami ng any financial offering pwede namin gamitin. Lord, i-bless niyo po, Panginoon, ang fellowship namin ngayong gabi. Salamat sa lahat. Kayo nawa ang napuri. In Jesus' precious name we pray. Amen. Praise the Lord. So, salamat sa Diyos. And let us have our offering. No? Pasa tayo ng offering. Pakikuha lang offering, Brad. At mag-awit muna tayo.